Thank you, Pastor Louie. Mabati po ako sa inyong lahat. Pero tayo muna tayo. Let's read the Word of God. We're going to be reading from Acts chapter 2. So we worship God through our songs, our supplication, our sacrificial giving, even in our sacraments. And now we worship God through the sermon. Acts chapter 2, verse 1, it says there, "And when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this the sound, the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in their own language. And they were amazed and astonished, saying, "Are not all these who are speaking Galileans?" Let us pray. Lord, thank you for your word is living and active. And I pray, Lord, that I know that we cannot see the Holy Spirit, but we can hear the Holy Spirit. There's not a sight, but there's a sound of the Holy Spirit. Lord, may our faith comes from hearing and hearing the word of God through the power of the Holy Spirit. Lord, I know there's so many concerns that are represented in this room. I pray that you're gonna address them all, and may we not leave this place ever the same again. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, amen. Amen. All right, go ahead and take your seat. At unang-una po, gusto ko pong i-honor ang ating pong senior pastor dito sa District, ano nga ulit? District 4, ang mom, di ba? Marilao, Ubandong, may kawayan. And I think speaking about missions, si Pastor Rui at si Miss Carmel, they are missionaries to the marketplace and campus as well. Alam niyo nung hindi niyo lang alam, bago kami nagsama ni Judith, kami muna ni Rui. Pero pangit na ano yun, ano, that's not, di ano lang naman, um, we live in Malolos at that time. And I remember, he was doing a business of computer systems in BSU, di ba, Pastor Rui? And so he was doing it twofold, like engaging the students, also engaging the marketplace. So ang galing-galing talaga nitong mag-asawang ito, engaging the marketplace, also yung mga estudyante. Alam na alam ko yan kasi yung mga pamangkin ko, yung mga nandito, yung mga basis. Hindi ko alam kung sila, nasaan sila. Bahala na kayo. Pag nakita nyo Hanobas yan, yun, anak yun ng kapatid ko. So, actually marami na silang ibang naghahanap sila ng church dati, pero parang si Pastor Rui lang talaga yung gusto nilang pastor. Okay, kaya props and I want to honor Pastor Rui, Miss Kyle. Palakpakan naman natin sila. Thank you, siyempre hindi lang sa inyo, but to the whole leadership team. Alright. So, Sounds of Pentecost. Sabihin niyo po, Sounds of Pentecost. So, meron po bang itsura yung Holy Spirit? Okay, huwag mo tingnan yung katabi mo, hindi yan yung Holy Spirit. Wala, ang Spirit o nga eh. A Spirit, you can't see it. There's no sight, but there is a sound. And faith comes from hearing. Hearing. You're not just hearing me, but you're hearing the Holy Spirit. Kanina si Jade, while he was praying, yes, I'm hearing what he's saying, but also it seems like the Holy Spirit is speaking to me. It comes like yung binasa nating word kanina, Acts 2, it comes alive. It seems na hindi lang ako yung nagbabasa, but that the Lord is speaking to you through the power of the Holy Spirit. Yung Pentecost, which means 50 days after the Passover, yung first communion, di ba? Nung namatay si Jesus, 50 days after that, ito na yung Pentecost, ito yung Feast of Weeks. We're gonna learn more about that. And then after that, they were sent out as they received the Holy Spirit. And I know that may mga taong introvert. May katabi ka ba ditong introvert? Yan, mga introvert.
Oo. Si Pastor Louie, introvert yan eh. Ako rin introvert. Alam niyo parang okay lang. Sabi mo sa katabi mo, okay lang na introvert ka. Okay lang, wala akong problema eh. Kanya-kanyang trick yan eh. Pero alam niyo ba na okay lang na may introvert na tao, pero walang introvert na church. Wala. Kasi, ito because the Pentecost is actually the bursting of the church wherein God breathed new life, a sound of a mighty rushing wind. We're gonna come to that in a bit. So nagkaroon ng buhay yung simbahan. At yung buhay na yan ay hindi ginagamit para sa sarili, pero para sa iba. Alam natin to, Pastor Luis, sa pinanggalingan nating relihiyon. Alam niyo to, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. The question is, buhay ba yung katabi mo? Okay? Buhay ba siya? Kasi kung buhay yan, and I think it's true of the Holy Spirit that nobody lives and uses the life of the Holy Spirit for their own sake. Napansin niyo ba yung patay, wala na siyang epekto sa ibang tao? Patay na siya eh. Hindi na siya nakakagulo. Hindi na siya wala siyang na-apektuhan sa atin. Why? There's no life. And so when God breathed life to the 120 people in the upper room, sabi nga ni Jade kanina, it was the birthing of the church. And mind you, umpisa pa lang ng simbahan, meron ng world missions. 120 lang sila, but umpisa, pinanganak ang simbahan, meron ng world mission. Hindi po ginagawa yung world mission as an add-on. Parang ganito, no? O mag-plan tayo ng Victory May Kawayan. Tapos kapag medyo okay na tayo, mag-world mission tayo. Hindi. Because walang simbahan na nabubuhay para sa sarili lamang. You receive that life, but that okay lang na introverted ka, pero walang introvert na church. Because that life that is given to you is supposed to be used for others and even other nations. And so, as we come to this, ang una pong maririnig natin is actually a sound of heaven. Okay? Sino po ang unang nag-sound check? Sound check. Si God ang nag-sound check. Diba yung parang wala pa rin check. Okay, so si God ang unang nag-sound check. Saan unang nanggaling yung tunog? Sinong unang nagpatunog? Si God. At pagkapatunog ni God, meron yung naging epekto sa atin. We're gonna see that in a moment. At may epekto sa atin yung patunog ng langit. At yung epektong yun ay magkakaroon tayo ng patunog para sa ibang tao, para sa ibang bansa. Ganong ka-powerful ang sound of Pentecost. So sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Are you ready? Ready? Puntahan na natin yung verse. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And I want to highlight first word there, when. Sabihin niyo po, when. The sound of Pentecost is not an issue of where, it is an issue of when. Anong nangyayari? When they were all together in one place. So masaya ba kayo dito na magkakasama tayo in one place sa 12:30 p.m. service? Ito yung simbahan ng hindi nagugutom. Alam niyo, wala pa akong nakitang simbahan na lumago ng lunch. Kasi lagi silang gutom. Pero kayo gutom sa salita ng Diyos. Naks naman, okay? So, sa tipid kayo pag linggo, no? Hindi kayo kumakain ng lunch. O maaga kayo kumain. Nakakain na kayo kanina. Buti pa kayo. Hindi kayo nagyaya. Okay? So, yes, we're all together in one place. But the Pentecost, now, linawin lang natin ng Pentecost. Pentecost means 50th. Is the feast celebrated 50 days after Passover, according to Leviticus 23:15-16. Siyempre, ang recent reference niyan
ay yung First Communion with Jesus Christ. Originally a harvest festival, Feast of Weeks, later associated in the giving of the law Sinai. So, long story short, yung Pentecost, sobrang daming tao sa Jerusalem. Sobrang dami. Kailan ba maraming tao sa Mikoayan? Lagi. Di ba? Siguro fiesta. May fiesta ba dito? Anong wala? Truck, truck fiesta. Ah, ngayon kasi nagpakalalabog na no? Pero dati, namimili pa ng prutas sa Divisoria. Kami, ewan ko, naalala pa nila ate yan. Grabe, sino-sino nakarating ka na ng Divisoria? Grabe, wala pang lalamog nun. Lahat ng tao nasa Divisoria, bumibili ng prutas, bumibili ng kung ano ng laruan, wala pang Shopee nun. Grabe, kung gusto mong ma-misplace yung anak mo, dalhin mo sa Divisoria. Nasaan na yung map? Na-misplace eh. Ang daming tao. Pero, yung 12 disciples, they were all together in one place, in the upper room. So, sa loob ng kwarto, 120 sila. Pero sa labas, libo-libo yung mga tao. Now, this goes back to Genesis 11, Tower of Babel. Na this is a reversal, meaning, yung Genesis 11, they were all together in one place, and their spirit was, they wanted to make a name for themselves. Kaya ang nangyari, the Lord hiwalays them. Hiwalays. They confused them. Hindi ko maalala yung English eh. Scatter them. sorry. Meron kasing parang may mga internationals dito, kaya I need to make my Tagalog English. Okay, so in essence, we cannot be together in one place and have the motivation to make a name for ourselves. Parang sasabihin ni Pastor Rui, mag-invite pa kayo next Sunday. Mag-invite pa kayo, padami ng padami. Puno na nga tayo eh. Ano ba bang gusto ninyo? Gusto niyo pa ba dito? Ano bang... kasi kung ang goal po natin ay dumami tayo, ang galing-galing talaga nung Victory May Kawayan, then walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya naman, they were all together in one place, and the goal of the Holy Spirit is to bless you. Yes, when 2 or 3 are gathered, the presence of God is there, but you are together so that you will also, through the power of the Holy Spirit, break out. Ibig sabihin, pag linggo tayo nag-bolt in. Pero the goal is not to be strong together, make a name for ourselves, magpicturan tayo, dami-dami natin dito, but that we will actually bolt out. And that we will be a blessing to others. Yes, importante that we're together in one place. Masaya ba kayo na lumalago ang 12:30 p.m. service? Masaya tayo, di ba? Yes, so we feel the Holy Spirit. But as we feel the Holy Spirit, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. Now, yung salita pong wind, sa Hebrew, ay medyo kailangan ng plema. Ruach. Yan. Parang Hebrew ng ruwi. Ruach. Yan. Ruach. Which means breath. Alam niyo ba kung saan unang ginamit yung ruach? Noong ginawa si Adan. And the Lord, di ba, gawa sa, ano bang tawag doon? Sa lupa. Okay? Tapos nung ginawa niya na si Adan, kanyang itong niruwak. Hindi pala. Hiningahan. Tapos ano nangyari kay Adan? Siya ay nabuhay. In the same manner, nung pinapanganak po yung simbahan 2,000 years ago, in the Acts chapter 2, si Lord din, niruwak niya yung 120 people, and that gave birth to church life. And that church life, my friend, walang nabubuhay na simbahan para sa sarili niya lamang. Because we cannot use this life to make a name for ourselves. God is going to confuse us. It's not about one language. It's about multiple languages.
Di ba sa victory, sabihin natin, alam mo, hindi natin lengguwahe yan sa victory. Alam mo, ang totoo, I don't care. We need to learn other people's language. Hindi yung ituturo natin sa kanila yung lengguwahe natin. But that we will connect to their language. And that's something, si Pastor Rui, nakakatuwa yan. Mukha lang yung 25, pero 26 na talaga yan. Grabe, 26 years old siya, pero nakaka-connect siya sa lengguwahe ng mga bata. And some of you think, TikTok lang yon, research. No, it is the power of the Holy Spirit that we can connect beyond one language. That we do not want people to connect to us, but the power of the Holy Spirit enables us to connect to others. Naunahan ko na yung sarili ko, papunta na tayo doon. So, nung pinanganak ang simbahan, hiningahan. Sa Hebrew, ito ay ruwak. Sa Greek, ito ay pneuma. In short in long is pneumatology. Kaya pagka medyo mahaba na yung ubo mo, meron kang pneumonia. Pero kaya nga nagkakabuhay kasi merong breath, the ruwak of God. And what is this church life all about? It's all about others. Hindi pwedeng introvert yung simbahan. Pwedeng introvert yung tao. Pero yung simbahan, hindi pwede. And then, continuing on, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as but the Spirit gave them utterance. Yung fire, ang first mention niyan na related sa original Greek word is the burning bush. Naalala nyo sa Exodus, si Moses, he was coming to the Mount of Sinai, but he turned aside because there seems to be a bush that has a fire, tapos hindi siya natutupok. So ngayon, siya pumunta doon at sabi ni Lord sa kanya, take off your sandals, for the place that you're standing on is holy ground. Ibig sabihin, yung fire is the holy presence of God na napupunta lang noon sa mga espesyal na taong kamukha ni Moses. At by the way, ang nakalagay dito ay rested. Sabihin nyo nga rested. Rested meaning, hindi nawala. Si Moses, yes, nakakita siya ng burning bush, pero pag alis niya doon, wala na yung burning bush. But this one is different. It's like a burning bush that rests on you. And not just to a specific Moses, meaning, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang kasimbait ni Moses yan? Kasimbait ba siya ni Isaiah? Wala. Ibig sabihin, very particular yung mga taong nagkakaroon ng holy fire presence of God dati. But now, through Jesus Christ, anong nakalagay? The tongues of fire rest on each one of them. Now, ito po yung point kung bakit hindi po pwedeng introverted yung simbahan. Dati, ang presence ni God nasa temple. But through Jesus Christ, you, my friend, is the temple of the Holy Spirit. Which means, pag umalis tayo sa Victory May Kawayan, kasama mong umaalis yung Holy Spirit. Naintindihan niyo yun? Kaya kasi minsan pumupunta tayo dito, introverted. Kasi iniisip natin, na dito sa lugar na to, nandito yung fire, yung presence. But no, this is not the temple of the Holy Spirit. We are, you are. And so when you come out, the Holy Spirit fire rests on you and comes with you. Kaya hindi ito na extroverted, but introverted, palabas. Now, and they were all filled. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Now, itong tongues is not the 1 Corinthians 14 self-edification of tongues.
Because it's very clear na naiintindihan sila nung iba. So, merong 120 nandito. Tapos sa labas, may divisorya. Parang ganun karami. Tapos lahat ng mga nandun, naiintindihan sila. Kaya nga, na-realize ko, being filled with the Holy Spirit does not mean you will become more weird and disconnected. Naiintindihan niyo ba yun? Pag filled ng Holy Spirit, kailangan, weird. May katabi ka ba dito? Mukha siyang weird. Hindi, di ba? Because hindi na-repel yung mga tao. Nakuha niyo ba? Sila ay na-fill ng Holy Spirit. Yung mga tao, hindi lumayo. Sila ay na-engage. So they were not weird. They were able to connect to the people. And has something to do not with gibberish. So okay naman yung 1 Corinthians 14 na self-edification. Meron kasing tongues na hindi kailangan nasa mic. Nag-gets niyo ba? So kunwari, nagtatangs kami nito eh. Pero hindi naman kailangang nasa mic. Can you imagine, mag-speaking tongues kami ni Pastor Rui, 40 minutes. Karabababa. Bababa. Ra. Ganon. Wala, hindi yun. Ang tawag doon, weird. And I'm not saying walang place for self-edification. Kaya nga self eh. It's about you. But when you're connecting with others, iba po ito. Yung ruwak na ito, it's about other-centered. Not making them learn your language, but the Holy Spirit allowing you to supernaturally learn their language. Not making them connect to you, but the Holy Spirit helping you to connect to them. Nako, si Pastor Rui, siya talagang ino-honor ko dito kasi ang galing niyang kumonek sa next generation. Kala nyo lang alam niya yon, pero Holy Spirit talaga yon. That He can connect. Ako wala na, hindi ko alam eh. Pang wala ng buhok yung aking mga preaching. Wala ang buhok to, hindi makakakonect. Hindi ako makakaano dito eh. Hindi tayo makarelate. But again, yes, it might be the content of your preaching, but it is most probably the supernatural work of the Holy Spirit. Kahapon, sina Pastor Rui, gumawa pa yan ng marketplace ministry. Can you imagine? They did not wait for the businessmen to connect to them. But rather, through the power of the Holy Spirit, they learned the language of the business people. Isipin mo, ikaw, if you talk to business people, ang sasabihin mo ba, intindihin mo kami? Or, should the Holy Spirit make you learn their language? The message is still the same, the gospel. Ang concern lang, yung gospel ba, nakaka-connect sa business people? Yung gospel ba, nakaka-connect sa campus? Yung gospel ba, nakaka-connect sa government official? Sa mga doktor? Sa lahat ng tao? Kasi ito, Pastor Rui, gamutin mo na lang, baka may tamaan. Umilag ka na lang, no? Yung Babylon kasi, ang gusto nila, one language, which means lahat aaralin itong language na to. So wala silang pakialam sa all other language. Kahit nga sina Daniel, di ba? Ganon, parang kinakansela yung kultura nila. Kaya wala pong tinatawag na Filipino Christian. Meron pong Christian that is translated into Filipino. Naintindihan niyo? Wala pong Philippinized Christianity. Pero may Christian message that is translated to Filipinos. Nagets niyo yun? Kaya pag sinabi niyo pong yung Christianity, that is an American religion. Naku, mali po. Wala namang may-ari nito eh. Kaya nga, ito na, tatamaan ka. Tingnan niyo po yung Christianity brand na Roman Catholic. Una yung Roman, which means the language of Latin, tapos Christianity. Ibig sabihin, kailangan masunod yung lengguwahe ng Latin
At yun ang nagdidikta kung paano sasabihin ang Christianity. Mali. Because the Pentecost is about all languages. Translating the gospel to all people where every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kaya Pastor Rui, na-realize ko, dapat pala nagko-quote tayo ng Tagalog. Sorry hindi ako nakapag-quote. Kasi parang puro English yung Bible verse ko eh. Para ko tuloy sinasabi na yung preaching ng victory, pang English Bible lang. Pero hindi. It needs to be translated into another language to connect. Yan po yung power ng Holy Spirit. O, ulit So merong, sinong unang nagpatunog? Si God. At yung tunog na yon has allowed for the holy presence of God not to be confined in one place, but that fire rests on you wherever you go. So hindi na siya introvert, but extrovert. And now, as yung tunog ni God gives us a sound of the nations to every language, to every people. At kung bakit tayo nagkaka-heart, hindi lang sa loob ng simbahan, pero sa labas, si God naman ang unang gumawa niyan. Now, there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. So hindi po add-on, world missions is not an add-on to the local church. The local church was birthed with world missions. Because walang nabubuhay na simbahan para sa sarili lamang. Kung patay yung simbahan, you can live for yourself. But if the church is alive, through the sound of the Pentecost, then it cannot live for itself or it cannot make a name for itself. Rather, it will preach the gospel to all nations. And at this sound, ito naman, may sound na naman. At this sound, the multitude came together. Tingnan niyo yung multitude. Na-weirdan ba sila? Hindi. They were attracted to the sound of the Holy Spirit. Yes, we cannot see the Holy Spirit, but the Holy Spirit has a sound. The faith comes from hearing. Hearing the Word of God, even through the power of the Holy Spirit. The multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. We're not making them connect to us, but the Holy Spirit is allowing us to connect to people outside of this church, outside of this nation. And they were amazed and astonished, saying, "Are not all these who are speaking Galileans?" Yung Galileans ay village people, di ba? So yung mga aral nandun sa sentro ng Jerusalem. Nandun yung mga rabay So ang nasa gilid yung Galilee. So sila yung medyo hindi aral. So ang point, itong 120 disciples, karamihan sa kanila, uutal-utal. Sino sa inyo mukhang mahiyaing magsalita? Yung katabi mo na lang, no? Kaya nagulat sila nung na-encounter nila yung Holy Spirit, itong mga uutal-utal na Galilean na ito, dumiretso ng pagsasalita. Alam nyo, dati, pero totoo, may mga, dito yung anak ko nakakahiya. Dati, pag magmumura ako, matagal na to, mga matagal na talaga. Mga ano lang. Tingnan nyo pag mag-share ka ng gospel, porky, abadi, ayoko na. Parang, pag mag-share about Jesus, utal-utal. Pero pag magmumura, diretso. Diretso. Pagka yung mga bangkaan, alam niyo yung bumabangka, yung
yung pagyayabang mo yung sarili mo, di ba? You're gonna make a name for yourself. Diretso. Diretso yung sa pananalita. Pero pag tungkol na kay Jesus, uutal-utal. But how many of you know, sino sa inyo gusto nyo mag-share ng gospel sa iba? Yeah? Huwag kayong mag-alala. Kahit uutal-utal tayong lahat, it is a supernatural work of the Holy Spirit. Kaya kayang-kaya ni Holy Spirit yan. At yun, kung naniniwala kang gagawin yun ng Holy Spirit sa buhay mo, palakpakan mo naman siya. Ayan. So, alam mo si Pastor Rui, wala, uutal-utal lang naman din. Hanggang ngayon nga, uutal-utal pa din kami. Pero napansin ko lang, Pastor Rui, with the Holy Spirit's work, parang if we talk about ourselves, no, parang hindi na natin kaya masyado. No? Parang hindi na nag-work. ang mas nag-work sa akin, I think, is I will speak about my weakness. So that in my weakness, I can glorify His strength. It works. Pero pag ako yung magaling, naku, hindi talaga gumagana. Hindi ko alam. Parang mauutal ako. Pero dahil si Holy Spirit ang gino-glorify, then our tongue will be empowered. Sino dito may katabi ka? Mukhang empowered ang kanyang dila. Empowered na mag-share ng mabuting balita. Hindi lang sa loob ng simbahan, pero maging sa labas nito. At ito na po ang ginagawa ng simbahan, 195 nations. Meron tayong cross-cultural missionaries, 37 nations with Filipino missionaries, and 81 nations with every nation churches. So kung meron pong 200 nations sa United Nation, halos 50% meron na tayong every nation church. Tapos meron pong 746 na 10 days and 26 nations in 26 nations. Now, ito na po yung ipinunta ko talaga dito, Pastor Rui. Alam niyo bang hindi ako in-invite niyan? Pinilit ko siya na invite ako. Kala niyo ba ini-invite niya talaga ako? Hindi, ang galing-galing mag-preach niyan eh. Pero ito po kasi, madalas binibisita po tayo ng mga world missionary from other nation. Napansin niyo ba yun? Bakit ba punta ng punta sa atin itong mga to? Alam niyo kung bakit? Kasi wala tayong long-term missionary. Yun eh. Kaya tayo pinupuntahan kasi wala naman tayong long term. Alam nila eh. So kaya ako pupunta. Ito, mga wala itong pakialam sa ibang bansa, puntahan natin. Ganun yun. Ngayon, syempre, hindi naman agad-agad maglo-long term missionary. Ang key is, sana yearly, nagte-10 days mission ang district ng May Kawayan. Kasi napaka-imposible naman na agad-agad long-term missionary. Kaka 10 days natin yan, merong magsasabi, alam mo, Pastor Rui, may iiwan na ako dito. Yun. Pero kung wala tayong gagawin, wala talaga. At ang mangyayari, other nations will come to us. Tingnan nyo, introverted. Sina Pastor Steve na nga nagsimula ng Victory, tapos ngayon, pupuntahan na naman tayo. Instead na tayo ang nagpapadala. Naisip ko kung ibang bansa papadala natin, bakit hindi mo na lang ipadala yung katabi mo? Sabi mo sa ikaw na lang padala ko, wag na tong mga to. Ikaw na lang, suportahan kita. Tapos let's say, anong bansa? Azerbaijan, sabi mo. Kunwari, nag-10 days tayo sa Azerbaijan. Tapos may nagsabi, kunwari lang si Jade, hindi ko naman sure. Okay, sabi ni Jay, Pastor Rui, maiiwan na ako dito. O ngayon, kunwari siya yung long-term missionary. Magte-10 days tayo. Sa tingin nyo, saan tayo magte-10 days? Magro-roleta ba tayo? Saan kaya? Sa Azerbaijan kayo mag-10. Nandun siya eh. Nakuha nyo ba? Dahil nandun siya, lagi tayong doon mag-10 days. Tama ba? Pero tignan nyo, dahil wala tayong long-term missionary, laging, saan kaya? Paikutin mo nga yung ruleta. Hong Kong. Yan. Alam mo yun? Walang direksyon. Parang walang calling. And I think the key is more 10 days.
More 10 days will result into long-term missionaries. At pag may long-term missionary tayo, hindi na tayo papadala ng missionary kasi tayo na yung nagpapadala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, papadala kita. Ikaw ang papadala ko. Thank God for His grace. This year, so sabi niya, no, last year, meron kaming local, tapos merong provincial. So dahil nga kulang yung mga 10 days trips, nagkaroon kami ng local leadership 113 missions. So example, no? Ito, bukas ang alis nito, Thailand. Ang Bangkok po yan, kasama po ako dyan. So last year, 2. This year, may June 2 Bangkok, June 6 Busan, at tapos August Cambodia, tsaka September Konken church planting din yun, Thailand. So 4, kasama po ako doon. Hindi po ito yung pinapanood sa video na sinasabi ni Jade. Kasama po ako, hindi po ito theory. Well, theory pa naman, pero nakabili na kami ng ticket. Sana makabalik ako. So the point is, I think God is starting a momentum. No? Na susunod na taon, ikaw naman. Sabi mo sa katabi, ikaw naman. Oo. Alam niyo ba bakit tayo pumunta dito sa Bangkok? Kasi lumindol. Magkaroon tayo ng Dapat Bayan International. May dala kaming care boxes. Bibigay namin sa mga nalindol sa Thailand at mag-share ng gospel. O, pakinggan nyo to makinig kayo. Pag nakakuha nyo na to, okay na. Yung Leadership 113 kasi sa Baliwag, again, sorry puro Baliwag yung in-example ko kasi nga, God seems to be using that place to have a momentum. But it's not just us, it's all of us. No? The point is, nung graduate yung batch 2 years ago, sabi nila, gusto nilang mag-share ng gospel sa DRT, sa bundok. Nagawa nila. Yung sumunod na batch, sabi, gusto nila sa Palawan. Ang ticket, mga 5K something. Sabi ko, kailangan ba ng passport sa Palawan? Hindi po. So a Bible and a Bible lang. Hindi. Kailangan a Bible and a passport. Sino sa inyo may passport? Yan, no? Sino sa inyo may driver's license? Sino sa inyo nagpe-pray magkakotse? Sasakyan ayaw nyo? Lord, wag niyong bigyan itong mga to. Paglakad kayo habang buhay. Tingnan nyo, kung nagpe-pray ka ng kotse, anong una mong kailangan kunin? License. Kasi bibigyan ka na ni Lord ng kotse, pero pagkabigay niya, wala ka namang lisensya. And some of us, even all of us, sinisigaw pa nga ni Jade kanina sabihin po natin, honor God, make disciples. Yung hindi nagsabi, talagang nililista niya kung sino hindi nagsasabi. Pero tingnan nyo, we keep on declaring it. Tapos mamaya, papadala ka ni Lord. Wala kang passport. So, ang kailangan po sa pagiging Kristiyano, hindi lang Bible. A Bible and a passport. Dahil walang nabubuhay na simbahan para sa sarili lamang. Gusto niyo po bang masira itong Victory May Kawayan? Gusto niyo po bang maging parang Tower of Babel ito? Maghihiwa-hiwalay ito, maniwala kayo. If you keep on thinking about making it bigger rather than blessing the nations. So, yan yung isa. Pangalawa, so June 2 yan, bukas yan. Sa June 6, pupunta naman kami sa Busan. Si Pastor Jeff yan, kilala mo to, di ba? Ang problema po sa Busan ay yung matagal na silang patay tapos walang nakakaalam. Ang dami daw ganun. It's like, normal daw yun. Ang daming nangyayaring ganun. Yung kunwari, kapitbahay mo, malalaman mong patay na siya kasi umamoy na. So essentially, wala silang connection. So yun ang dahilan kung bakit tayo pupunta doon to share the gospel. So Han is a businessman and owner of 2 convenience stores in Kosin University. After completing his military assignment, Han began to struggle with suicidal thoughts. His father had abandoned him and his mother was verbally abusive. Although he grew up attending church and identified as a Christian,
because of his mother's beliefs, he eventually came to identify as an atheist. Despite holding a theology degree, he often expressed his struggle to believe in God due to the hardships he experienced in life. However, Hans' perspective shifted as he realized that God is both sovereign and loving, and as a result, he surrendered his life to Christ and is now being discipled. Come on, palakpakan naman natin si Lord yan. So yan po yung pangalawa, June 2, June 26. Sa August naman, pupunta naman tayo sa Cambodia. Bulacan po yan, ha? Ito po yung story ni So Philip. Si So Philip ay na-engage dahil po, totoo yan, yan talaga pangalan niya. Grabe kayo, pinagtatawanan ninyo. Baka tayo, pinagtatawanan din yan. Anyway, anong nangyari po, free English class, yun yung pang-engage. Sino ba sa katabi mo mukhang magaling mag-English? Yan, yun ang... So, through free English class sa Cambodia, ay na-engage si So Philip. Tapos, before Christ, sobrang siyang achiever. Dahil Buddhist siya, na ang purpose niya ay patunayang mas magaling siya sa iba. At through works, ang salvation, hindi ko na masyado binabasa mahaba. But the point is, nung nakilala niya si Christ, medyo nawala yung kanyang performance mindset. In fact, yung kanya pong napakagandang academic journey ay kanya pong iniwanan. At siya po ay nagpasok sa School of World Missions. Wow! Hindi na lang natin siya na-reach out. Si So Philip ay naging world missionary rin to be a blessing now to other nations. Tignan mo mula Pilipinas, binless ang Cambodia. Yung Cambodia natuto ring mag-bless ng ibang bansa. Come on, palakpakan naman natin din si Lord dyan. Ito po si Christian Ong, taga-Baliwag po yan. Ang nanay po niya, taga-Baliwag, yung tatay niya, so nagkahiwalay, yun yung point. No? Nung nagkahiwalay yung tatay, siya po ay nagtrabaho sa Macau. So hindi po siya na-Christian dito, na-Christian po siya nung nandun siya sa Every Nation, Macau. Kasi he was seeking himself. And ito po si Christian. Ito, Christian Ong. So, doon niya mas nakilala si Lord, doon siya na disciple. Tapos, yung Every Nation Macau, though taga-Baliwag siya, yun ang nagpadala sa kanya sa world mission. Kaya naman, from Baliwag, now blessing the nation of Macau and making disciples. Alright, palakpakan uli natin si Lord dyan. So, I think more 10 days will lead to more long-term missionaries. At kung may mga long-term missionaries ang bawat center, hindi na po tayo papadala ng missionary. Kasi mayroon tayong sariling, tingnan niyo yung campus missionary. May nagpupunta ba rito ang campus missionary? Wala. Bakit? Meron tayo eh. Dahil wala, kaya tayo pinupuntahan. Okay lang naman yun. But maybe it's now time to be a blessing to other nations. Kaya naman, tingnan niyo po itong QR code na ito. Kung ikaw, meron kang heart to serve the nations full-time, ito ang link para sa iyo. At kung wala naman, meron kang kaibigan sa ibang bansa, i-connect mo siya, family and friends, para naman hindi lang tayo ang binibless ng mga OFW, tayo naman ang nagbibless sa kanila. Alam mo, ang pinakamahirap sa OFW, wala silang community. Trabaho lang ng trabaho. Pero somehow, if we connect them to our churches, it will be a blessing to them. At ito po ang plano, Mission 2029. Idagdag, no? Meron na tayong 81 nations at magdadagdag daw ng 44. So, Pastor Rui, paki-compute. 81 plus 44. 25. Carry 1. Di ko na alam. Basta, yun. Mga 130 plus siguro, no? Pero sa 44 target nation, yung sabi ni Pastor Rui, meron na tayo, yung Iceland. Mainit dyan eh. So, meron pa, Switzerland. Alam nyo ba na last year ba yun o the other year,
taga-Baliwag din, ano? Sorry puro Baliwag. Pero alam nyo, momentum lang po yan. Sa susunod na taon, puro kayo naman. Okay, so, ito po si Dalia. Si Pastor Jaco po, ito po yung church planter ng Switzerland. Si Dalia, tsaka si Christia. Panay po ang kulit sa akin, may panawagan daw silang maging long-term missionary sa Switzerland. Sabi ko, tigilan ninyo ako. Gusto nyo lang ng chocolate Pero alam niyo po, single po yan. Dalawa na yan, binenta no? Single sila. Si Christia tsaka si Dalia. Baka may single pa dito. Pagka, masasama kayo sa Switzerland, bala kayo. So, ang point is, sa sobrang feeling ni Dalia na called siya, alam niyo ba, in-enroll ko yan, hindi ko in-enroll, in-enroll natin sa School of World Missions, June 2026. Ang paper niya ay Every Nation Church Planting, Switzerland pala. Switzerland. So imagine niyo mula campus missionary, na feeling niya, tapos na yung season niya na mag-campus missionary sa local church. Now, be a campus missionary in our church planting in Switzerland. Meron pang isa, si Shelo, Coach Shela, campus missionary rin. Lagi raw nang napapaginipan yung Guam. Sabi ko, tigilan mo. Kumain ka lang ng bubble Guam. Okay, so hindi, pero sobrang hindi maalis sa isip niya. Sabi ko, sige na nga, tinawagan ko yung pastor sa Guam. Okay daw. Mag-apply ng visa. So, it seems that's, actually sabi ng mga tao sa Baliwag, Pastor, pinamimigay mo na lang kaming lahat. Hindi ko sila pinamimigay. Sila mismo tinatawag ni Lord. Kasi kung ako masusunod, I wanna make a name for myself. I wanna be the biggest church in the whole of Bulacan. Why let go of people? Kasi walang nabubuhay na simbahan para sa sarili lang. Ito'y para sa ibang lingwahe. At sa bawat lingwahe, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Now, I want us to pray. Why don't you all stand up? Gusto ko lang po kayong ipanalangin. Why don't you bow your heads, close your eyes? Kaya ako po pinapipikit ang inyong mata kasi wala pong sight sa Holy Spirit. But there is a sound of Pentecost. And so the Holy Spirit wants to infill you once again of the Holy Spirit. The Holy Spirit wants to make you come alive. And even 2 Corinthians 5:17 says, those who are in Christ are a new creation. New life. The old has gone. The new has come. And Lord, I pray that you're going to fill us up. And Lord, the simple prayer of Acts 2, repent and be baptized, each one of you, and you will be filled with the Holy Spirit, and you're going to be a witness from Judea, Samaria, to the ends of the earth. And as you're raising your hand, just begin to say sorry to God of your sins. Just begin to repent of your sins. Empty yourself of all unrighteousness because of what Jesus has done on the cross. Give it all to Him. And just now begin to think about your Heavenly Father. And Jesus said, your earthly father, though evil, knows how to give good gifts to their children. How much more your Heavenly Father will He not fill you up with the Holy Spirit to those who ask Him? And so now just begin to ask the Holy Spirit to fill you up. Just begin to speak with your mouth and say, Lord, fill me up once again. Fill me up once again. Holy Spirit, do your mighty work. Lord, make us come alive. Lord, because as we receive your Holy Spirit, Lord, no church should live for its own, but for other languages, for other nations. So I declare, as we raise up our hands, Lord, I ask in the name of Jesus Christ and the gift of the Heavenly Father, fill us of the Holy Spirit right now. Lord God, we declare from the top of our heads down to the soles of our feet, Lord, may it not be about us. Lord, because we're filled with the Holy Spirit, no longer our will, but your will be done for our lives.
In Jesus' name, amen and amen. As one we lift our voices, our hearts expectant. Oh Lord, breathe afresh on us. New life is breaking open, your joy arising. Oh Lord, breathe afresh on us. Oh Lord, breathe afresh on us. We make room for Your Spirit. We make room for You to move. Lay down every single burden. We decrease for more of You. We make room for Your Spirit. We make room for You to move. Open our eyes to see Your glory, drawing us deeper into You. We make room for Your Spirit. We make room for You to move. Lay down every single burden. We decrease for more of You. We make room for Your Spirit. We make room for You to move. Open our eyes to see Your glory, drawing us deeper into You. Spirit, come, breathe on us. Spirit, come, breathe on us. Spirit, come, breathe on us. Breathe on us. Spirit, Open our eyes to see Lord, drawing us deeper into You. Make room for Your Spirit. We make room for You to move. Laying down every single burden. We decrease for more of You. We make room for Your Spirit. We make room for You to move. Open our eyes to see Your glory, drawing us deeper into You. You wanna pray for Pastor Lloyd as he, buong team naman to ng Bulacan, but
he will be leading this our initiative for world missions, and we will just follow his lead. So he needs we need to pray for him, lalo na itong month. Ilang bansa pupunta mo this year alone? 4? Sama mo naman ako. Joke lang. Come here in front. Andiyan ba si Job? Andiyan si Job kanina eh. Job, come here. We'll pray for you as well. Let's just stretch our hands to Pastor Lloyd and Job as well. Yan. Inaanak namin to ni Carmen eh, si Job. Lord, we pray for Pastor Lloyd, his family, si Judith, si Job, si Uriah. Lord, thank you. 12 years ago, 13 years ago na nagkakilala kami, we did not dare imagine that this will be your calling for us, for him. Sending out missionaries, Lord, from Bulacan, which is a back squatter area like the Galilee, na parang, sino ba kami? Taga Mikawayan, taga Baliwag. Hindi kami kilala. Pag pumunta kami sa ibang bansa, hindi kami kilala. Kilala lang yung Makati siguro, and Manila, and Quezon City. But Mikawayan, Baliwag, Bustos, Malolos, no. But Lord, we've heard the sound and we are obeying, Lord. We felt the sound and the Spirit rested on us, Lord. And Lord, it rested on them, Lord. And like what He said, Lord, the momentum happening right now dun sa district that He's leading, Lord. And God, we are claiming as well, Lord, that momentum will carry on to our district as well, God. Thank you. Give them strength, Lord. Give them, Lord, a clearer vision, a clearer strategy, Lord. I pray, Lord, that you connect them, Lord, to people, to people of authority, mga pupuntahan nilang mga places, Lord, so that we will plant a church there, Lord. Thank you, God. Again, we're repenting as a church as well, as a district, Lord, if we are focused too much on our own city, our own family, our own youth group, our own young adults group, our campuses, Lord, we repent, Lord, because your heart is to always bless the nations, God. Thank you for that great reminder that we have heard through Him. Lord, bless them, empower them, God, give them everything that they will need so that they will fulfill the calling and mission that you have assigned to them. Maraming salamat, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Again, isa pa pong palakpak kay Pastor Lloyd. Thank you. You are all sent out to the world, okay? Not just to the city, to the world. God bless you. Next week, we will have part 2 of our series, Sounds of Pentecost. See you next week.